Pagkatapos ng isang more than a month natin na pahinga, papatuloy tayo sa ating series sa Old Testament, sa Minor Prophets. Pero mag-jump tayo, hindi natin tatalakayin ang Zechariah kasi I plan to conduct a series of sermons sa Book of Zechariah after ng huling book sa Old Testament, which is Malakay. So buksan niyo ang inyong Biblia sa aklat ng Malakias o Malakias sa Tagalog, Malakay chapter 3, 1 to 5. Malakay chapter 3, 1 to 5. Sa ating pag-aaral, ang Malakay po ay bahagi ng tinatawag na mga post-exilic prophets. Sila yung mga propeta na nangaral pagkatapos nang nakabalik ang Juda sa lupaing pangako, ayon sa pinangako din ng Diyos sa kanila. Ayon po sa mga scholars, ang book ng Malakay ay nagtataglay ng isa sa pinakamalinaw na prophecy patungkol sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. At babasahin natin mamaya iyan. At hindi lang ito taglay ang mensahe tungkol sa pagbalik ni Jesus, kundi maging ang pagdating ng maghahanda ng daan ng Mesaya. At sa New Testament, ayon ay si John the Baptist. At ito'y matagpuan sa ikatlong kabanata na ating babasahin, na kung saan bahagi ng ika-4 ng pagkikipagtalo ng bayan ng Diyos sa Kanya. Babasa natin mamaya yung palitan, maaring maahanghang na pagkikipagpalitan ng salita ng bayan ng Diyos laban sa Kanya. So dito makikita natin ang paratang ng sariling bayan ng Diyos laban sa Panginoon. So meron silang paratang laban sa Diyos. So para makita natin yung context ng chapter 3, 1 to 5, magsimula tayo sa huling verse ng chapter 2. So verse 17. Kaya dito natin makikita nga na hindi accurate yung division ng ng Bible, kasi in chapter 2 verse 17 bahagi yon ng konteksto ng ika-4 na pagpapalitan ng Diyos at ng bayan niya. So basahin natin ang Malakay chapter 2 verse 17 hanggang chapter 3 verse 5. Ito po ang hindi nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos, sasali na ang bagong ang Biblia. Verse 17. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita, gayon may sinabi ninyo, paano namin siya niyamot? Sa inyong pagsasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon, at siya'y kanyang kinalulugdan. O sa pagtatanong, nasaan ang Diyos ng katarungan? Verse 1 ng chapter 3. Narito, ito yung tugon ng Panginoon, narito sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad sa sabon na mga tagapagpaputi. Siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak, hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Kung magkagayoy ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga unang araw at gaya ng mga taong nakalipas. And verse 5, aking lalapitan kayo sa kahatulan. Ako'y magiging mabilis sa pagsaksi laban sa mga mangkukulam, laban sa mga nakikiapid, laban sa mga nanunumpa ng kasinungalingan, at laban sa mga umaapi sa upahang manggagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulila, at laban sa nagtataboy sa dayuhan, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang damo ay tutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamalagi magpakailanman. Tayo manalangin. O Ama, kami ay
narito sa aming pag-aaral sa Aklat ng Malakay, isa sa minor prophets. At aming hinihiling ang pagsama niyo sa amin. Ito'y isang good news for us dahil kung sa panahon nila hindi pa dumating ang Messiah, pero sa panahon namin ngayon, lumipas na ang pagdating ng Messiah at hinihintay namin ang kanyang muling pagbalik. At Panginoon, nawa ito'y maging hamon sa amin dahil ang mga tao during their time ay napagod na sa kahintay sa inyong pangako. O nawa Panginoon, maaring sabihin ng mundo na napakatagal na saan ang Panginoon nyo. Pero nawa wag kaming manghinawa sa paghihintay sa inyo. At sa aming pag-aaralan ngayon, makita namin na sinusustain nyo ang inyong mga tao kay nagtumutugon maging sa mga daing ng inyong mga tao. Pangunahan nyo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na mangaral bilang isang dying man, preaching to dying men na nangangailangan ng inyong salita. Purihin nawa ang iyong ngalan, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Naranasan na ba nating maghintay? Maghintay, maaring maghintay sa mahabang pila, o kaya maghintay naman sa Kanya. Hindi ko alam kung sino siya. O kaya naman maghintay sa Panginoon sa panalangin. At sa panahon ng paghihintay, minsan nabibigay ng emphasis yung attitude natin kapag nakuha natin yung bagay na hinihintay natin. Obviously, there is joy. Maaari sigurong may disappointment. Depende doon sa ini-expect mo. Pero bihira nating titignan yung ating attitude while we are waiting sa bagay na ating hinihintay. Sa panahon ng paghihintay, ano ang ating kinakapitan? O tayo ba ay bumibitaw at nalulunod sa pagdududa marahil sa mga pangako ng Diyos na ating pinapanalangin? Ito ang mababasa natin sa 6 na mensahe sa book ng Malakay, kasi divided ito into 6 messages kung saan tila napagod na ang bayan ng Israel, ang bayan ng Huda. Napagod na, nasawa na ang bayan ng Diyos sa paghihintay sa pangako niya. If you remember, months ago or 2 months ago, na kung saan dumating na ang bayan ng Israel pabalik sa lupaing pangako ng Diyos dahil sa decree ni Cyrus. And kung ating bibilangin ayon sa mga scholar ay lumipas na ang 100 taon pagkatapos ng decree ni Cyrus na pwede nang bumalik mula sa pagkaalipin ang bayan ng Diyos tungo sa kanilang bayan. At 80 years na rin ang lumipas kung saan hinimok nila Haggai at ni Zechariah na i-rebuild ang temple. So they are still waiting. Bakit ang tagal? Ang isip nila na kapag sila nakabalik na sa lupaing pangako after ng pagkabihag, ito na kaya lang masaksiyan ang maluwalhating pangako ng Diyos. Masaksiyan nila ang ganda ng templo. Masaksiyan nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pero until that time, sa kailang period, wala pa rin. Kaya kung babasahin nyo, if you read itong in one sitting, you can read this in 15 minutes, yung Book of Malakay, mapapansin nyo yung matinding palitan. At makikita nyo sa unang bersikulo, or ikalawang bersikulo ng Malakay, kung saan nagpahayag ang Panginoon sa kanila at sinabi ng Panginoon, iniibig ko kayo. Ang sagot nila, sabi ng bayan ng Diyos, ang gayon may inyong siyasabi, paano mo kami iniibig? So they came to the point wherein they're even questioning yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Maring sabihin natin ay, hindi naman ng bayan ng Huda, why are they questioning the love of God? Pero teka lang, sa ating bang paghihintay sa pagdating ng Panginoon o sa ating mga pinapanalangin, hindi ba tayo dumarating sa point na nagdududa tayo sa Panginoon? May mga tanong sa ating puso na, bakit ang tagal, Diyos, O Lord? Bakit ang tagal? Na tumutungo sa pag-complain. At ito ang sitwasyon sa bayan ng Israel. At ito yung nagdulot sa Panginoon na sa salita ng Panginoon sa verse 17 ay niyamot nila ang Panginoon. Parang sa word natin ngayon, parang napikon
ang Panginoon. They wearied the Lord. Hindi lang nagalit yung parang frustration, disappointment. Now, hindi sinasabi nito, this is a prophecy, hindi sinasabi na ang Panginoon ay napipikon. Okay? This is spoken after the manner of man, na kung saan sinabi sa Malakay 3:6 na the Lord never change, as if na ang Diyos ay napikon, nayamot, dahil sa kanilang mga reklamo. Na ang Diyos na hindi nagbabago ay present sa kanila bilang Diyos na nayamot, napikon. Ibig sabihin, ganun na lamang katindi ang pagrereklamo ng bayan ng Israel. Kaya dito ipinakita, sabi ng isang scholar, yung insider's look doon sa frustration and disappointment, hindi lang ng bayan ng Diyos, kundi ng Diyos mismo, na inilarawan sa salita ng mga tao. Again, hindi na disappoint ng Panginoon. He is not, parang hindi siya nalulungkot, okay? Remove that from your thoughts. Pero dito, this is spoken after the manner of man para makita natin bakit ganoon na lamang katindi ang galit ng Diyos sa kanyang bayan. And dito, kaya sa mga susunod na ating babasahin, sa pagkayamot ng Panginoon, dahil kine-question ng mga Israel or ng bayan ng Diyos ang dalawang bagay tungkol sa Kanya. Una, ang Kanyang kabanalan. Diba sa verse 17, sabi doon, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Diba? Sinasabi nila na, okay, since nagpropagate ang wickedness sa aming land, baka sa harapan ng Panginoon, okay lang yun. At ikalawa, sabi pa dito, o sa pagtatanong, nasaan na ang Diyos ng katarungan? So they are questioning God's holiness and they are questioning God's justice. Yung katangian mismo ng Diyos ang kailang kine-question dahil sa matagal na paghihintay. At maaaring dumaan na tayo sa ganong sitwasyon. We are questioning God's faithfulness. Lord, sana yung pinapanalangin ko ng napakatagal. Bakit wala pa din hanggang ngayon? At yun ang masaksihan natin dito. So, ang title ng message ngayon ay ang pangakong pagdating ng Messiah. Now, makita natin, anong relasyon nung promise of the coming Messiah para konbinsihin ang Israel, ang bayan ng Diyos, na hindi dapat sila magreklamo. At makita natin later na itong pagdating ng Messiah ay tugon doon sa kanila na magbibigay ng solusyon, even doon sa kailang attitude ng pagrereklamo. At later makita natin, ibabaguhin mismo ng Panginoon yung kailang mga puso na magkakaroon ng katuparan sa bagong tipan. So ito yung mensahe na ating pagbubulay ngayong hapong ito. Ang pagdating ng Messiah ay inihanda ng soberanong Panginoon tungo sa kadalisayan at katatagan ng kanyang mga tao na naghihintay sa Kanya. The coming of the Messiah is prepared by the sovereign God for the purification and strengthening of His people who are waiting for Him. So yung pagdating ng Messiah para sa bayan ng Diyos, ito ay para dalisayin sila. At para sila ay maging isang bayan na matatag, na naghihintay at sasalubong sa Mesiyas na darating. At sa chapter 3, verse 1, makita natin itong mga salitang ito ay sabi ng Panginoon ng mga hukbo. If you notice, chapter 3, verse 1, and then chapter 3, verse 5, nag-end iyon sa katagang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung ating i-account yung usage ng word sa Old Testament, 43% ng Book of Malakay ay ginamit yung katagang Panginoon ng mga hukbo. Mas higit pa sa frequency ng ginamit ang mga salitang ito kaysa kay Isaiah or other minor prophets. So pinapakita lamang dito na ang tutupad ng pangako na maaring hindi na nahintay ng bayan ng Diyos ang Diyos ng mga hukbo. Ang Diyos na may kakayanang gawin ito dahil siya ang Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos na soberano at makapangyarihang makapagpagawa or maisakatuparan ang kanyang ipinangako. So ito ang mga salita ng isang soberanong Diyos. Isang Diyos na hindi pumapalya sa kanyang pangako. Maaring matagal, pero hindi siya papalya sa kanyang mga pangako. So tignan natin ang dalawang bagay dito. Una,
ang soberanong paghahanda sa pagdating ng Mesaya. At ikalawa, ang soberanong gawa ng darating na Mesaya. Na una, ang soberanong paghahanda sa pagdating ng Mesaya. So sa paghahanda ng pagdating ng Mesaya, malinaw sa verse 1 na merong sugo. Dito si Manalo merong sugo na darating. And take note, twice na ginamit yung word na sugo. Basahin natin sa verse 1. Narito, sinusugo ko, that's the verb, ko ang aking sugo, yun yung noun, upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong inahanap ay biglang darating sa kanyang templo, ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating. So, take note na yung sugo sa unang portion na maghahanda ng daan, iba po yun sa sugo ng tipan. So yung sugo na maghahanda sa New Testament, siya ay si John the Baptist. At yung sugo ng tipan, or the messenger of the covenant, is none other than Christ Himself, as we shall see later. So una, nakita natin yung soberanong paghahanda ng Panginoon. Makita yun sa paghanda ng maghahanda ng sugo. So, ihahanda rin ng Panginoon yung maghahanda ng daan ng Panginoon. Sabi dito ay yung paghahanda ng daan sa unahan ko. And merong maghahanda ng daan or mag-clear ng way ng Messiah. Sa ancient Near Eastern culture, tuwing merong darating na monarch, okay? Part ng imagery doon ay yung pag-construct ng highway. Okay, na tuwing may dadaan na isang siguro mga royalties, kailangan alisin lahat ng mga harang sa daan. Kailangan hindi man bakbakin yung daan, no? Ayusin lang, hindi na kailangan bakbakin pa. Okay, like what's happening around us. Ayusin ang daan, diretso, kailangan walang harang. Nang sa gayon, kapag dumating itong monarch, walang smooth yung surface. Hindi lang ihahanda ang mga tao na may darating na isang royalties, kundi handa din yung daan, patag ang daan na daraanan ng isang part ng royalties upang maging maayos yung procession going to their cities. At ito yung gagawin ng sugo na hihirangin ng Panginoon sa katauhan ni John the Baptist sa New Testament na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Nakuha din ito ni Isaiah actually. Isaiah chapter 40 verse 3, na kung saan sinabi niya, ang tinig ng isang sumisigaw, sabi niya, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So, dahil ang darating ay ang Messiah, the royalty of all royalties, God Himself, the long-awaited Messiah, kaya kinakailangan ng soberanong paghahanda dito. Walang anumang hadlang, at kaya makita natin sa New Testament, na in the fullness of time, ay dumating si Jesus. At bago dumating si Jesus, dumating si John the Baptist. Mababasa natin sa four Gospels, sa Mark, Matthew, Luke, and John. Napakalaga nito, kaya nga hindi lang isang beses bawat Gospels natin mababasa yung paghahanda. Multiple times nating mababasa iyon. At si Jesus mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad. For example, sa Matthew 11 verse 10, kinote itong Malakay 3:1 na tinukoy talaga na si John the Baptist. Sabi ni Jesus dito, ito yaong tungkol sa kanya ay nasasulat, narito ipinapadala ko ang aking sugo na nauuna sa inyo na maghahanda ng iyong daan sa harapan ko. At later on sinabi niya, at kung ibig niyong tanggapin, siya si Elias na darating. So kinonfirm ni Jesus, sa Old Testament, merong sugo na darating to prepare the way of the messenger of the covenant. Nung dumating ito, kinonfirm ni Jesus mismo na ito ay si John the Baptist. So, sino yung hinihanda ni John the Baptist? Para kanino siya naghanda? Obviously, para doon sa ikalawang sugo sa verse 1 ng chapter 3. Diba? Merong sugo na naghanda ng daan at merong sugo ng tipan. The messenger of the covenant. At ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Note na dito sa verse 1, tinawag ang messenger na covenant na Panginoon. Sa Tagalog, medyo mali yung pag-highlight dito kasi naka-capital P
capital word na Panginoon. Normally, kapag capital na Lord or capital na Panginoon, ang Hebrew word nun ay Yahweh. Pero sa Hebrew, ito ay Adonai or Haadon. Kasi para tinukoy na ito'y tungkol para i-differentiate si the Father and the messenger na kanyang isisend. At yung Adonai na ginamit dito ay para ipakita na ang darating ay siyang mag-exercise ng kanyang paghahari sa kanyang bayan. Kaya nga sabi ni Matthew Henry, He is the Lord, Adonai, which is the basis and foundation on which the world is founded and fastened. The ruler, governor of all, that one Lord over all. Kaya kinakailangan ay ihanda ang daan kasi ang darating ay ang Panginoon ng lahat. Ang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. So may naghahanda ng daan ng Panginoon, ngunit ang Panginoon mismo ang uupo sa kanyang templo. Kaya nga, ang ating babasahin muli, ang sugo ng ay sa unang part nito, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Nung 8 years old si Jesus, saan siya natagpuan ng kanyang mga parents? Sa temple, di ba, nakipagtalastasan doon sa mga marunong during their time. At meron pa noon, si Zecharias, na ang tagal na naghintay sa paparating na Messiah, nakita niya si baby Jesus, sanggol na si Jesus sa templo. Ito yung salita ni Zechariah na kanyang nasaksihan nung dumating ang sanggol na si Jesus. At si Simeon sa Luke chapter 2 verse 25, siya ay describe na isang matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel. At alam niyo ba, sabi niya, nung makita niya yung sanggol parang na si Jesus, na parang okay na namamatay na siya. It's enough for him. Nakita niya ang kaluwalhatian nung Messiah, and for him that's enough. He was satisfied dahil nakita niya ang Messiah. At kaya nga siya ay napabulalas at sa dulo ng kanyang mga salita doon, dumating si Jesus para sa kaluwalhatian ng mga tao ng Diyos. Nakita niya ang kaluwalhatian ng bayan ng Diyos sa mukha kahit nung sanggol pa lang si Jesus. Ito yung attitude ng isang matiyagang naghihintay sa kanyang Panginoon. At nung madatnan niya na ito na nga si Jesus, ito na nga ang Messiah, o Panginoon, sapat na ito sa akin. Sa panahon ngayon, minsan parang hindi na sa atin sapat yung malaman na dumating na yung Messiah. Wala tayo ngayon para i-discover pa sino ba yung Messiah? Sino ba? Si Pastor Joey ba? Si Pastor Ranji ba? Dumating na si Jesus. Dumating na ang Messiah, the long-awaited Messiah, na mula nung pagbumagsak ang mga tao sa kasalanan, pinangako na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hindi katanggap-tanggap ang attitude ng disappointment or frustration sa paghihintay sa Messiah na nasaksihan natin sa bayan ng Diyos dito sa Malakay. Dahil ang darating ay ang Panginoon, ang kanilang manunubos. Kaya dito, may kita natin sa teksto sa una na itong Messiah, itong darating na sugo ay uupo sa kanyang templo. Uupo sa kanyang templo. And we have seen him as a baby. He was seen in the temple, 8 years old. Siya ay nakipagtalastasan sa mga marunong sa templo. At ngayon, siya ay nakaupo hindi sa templo na gawa ng tao, kundi sa heavenly temple na naghahari magpakailanman. Mga kapatid, ito ang iyong Messiah. Kung ikaw ay niligtas ni Jesus, ito ang iyong Panginoon. Ito ba'y nagbibigay ng joy sa inyo na we are not like those people ng Old Testament na
They are still wondering, nasaan na ba? Kailan ba darating? Ang tagal naman. Sa atin, alam natin na dumating na. Pero naniniwala ka ba na dumating na talaga? Ang mga anak natin, recently na-discover lang namin na ang mga anak pala na, siguro yung mga kabataan, I'm not sure if all, meron silang idea na kapag binabasa natin sila ng Bible as if it's just a simple story. That is not true. Na parang katulad lang ng kwento nila Elsa, na kwento-kwento lang. Kaya minsan maganda i-confirm natin, do you really believe this? Na itong binabasa nating Biblia ay nangyari sa kasaysayan, dumating si Jesus, at siya'y muling babalik. Maaari siguro katanggap-tanggap yan sa mga bata, sa mga anak natin, pero sa ating mga, yung word na matatanda na siguro, ay hindi na excusable na hanggang ngayon, hindi pa rin tayo naniniwala. Wala tayong pagyakap sa katotohanan na dumating na ang Mesaya, ang Panginoon ng hukbo, ang Panginoon ng ating katubusan. At ang hamon dito sa ating unang punto, kagaya ni Simeon, ito yung nagbigay ng kasiyahan sa kanya. Nagbigay ng kalakasan sa kanya. Nagbigay ng pag-asa sa kanya na ang natagpan nito marahil yung tagal ng kanyang paghihintay. Sinabi niya, sa wakas, dumating na ang Mesaya. Kunin mo na ako, Lord. Sapat na yun para sa akin. Ganito ba ang dating sa atin na isipin na dumating na ang Mesaya? Yes, we know Him. We can read of Him sa Scriptures. Pero, tayo ba'y naghihintay ng may katyagaan? Hindi lang sa first coming. Tapos na yung first coming kundi sa second coming. Or gaya ng ilan na, Lord, 2,000 years old na, nasan na? 2,000 years old. 2,000 years na ang lumipas. Well, not yet technically kasi 33 years old siya namatay. Almost 1,000 years na ang lumipas. Nasaan na ang Panginoon? Papadaig ka ba sa pangungutya ng mga atheists na nasaan ang Panginoon mo? Or you are full of confidence na tiyak na darating si Jesus kasi dumating na siya. At walang makakapag-deny sa kasaysayan na dumating na nga ang Panginoong Jesus. So we wait for Him not only because of who He is, but also of what He will do. Ito yung ating ikalawang punto. Hindi na lang natin nakita dito yung soberanong pagdating ng Mesaya, kundi ang soberanong gawa ng darating na Mesaya. Sa verse 2, sinimulan ito ng mga katanungan, rhetorical questions. Ibig sabihin, obvious yung answer dito. Ang tanong na dalawang binato ni Malakay sa kanila, kung darating ang Panginoon, sa verse 2 sabi dito, ngunit sino ang makatagal sa araw ng kanyang pagdating? Ikalawang tanong, sino ang makatayo kapag siya'y nagpakita? So parang hinahamon ng bayan ng Diyos, nasaan ang Panginoon? Ang tugon ni Malakay, pag dumating ang Panginoon, makatagal ka ba sa harapan niya? Yung maari sigurong may makapanood nito, yung mga atheists or mga hindi naniniwala sa Panginoon, ang tagal naman ng Diyos nyo. Pag dumating si Jesus, handa ka ba? Sa iyong paungutya sa Kristyanismo, sa iyong paungutya sa darating na Mesaya, sa kanyang muling pagbalik, handa ka ba? Makakatagal ka ba kung hindi ka nahugasan ng dugo ni Jesus? Makakatagal ka ba sa kanyang muling pagbabalik? So itong dalawang rhetorical questions ay sinundan ng dalawang metaphors. Ayon sa isang commentary na nagpapahayag na pinapakita na it's no small thing to desire the day of the Lord. Na hindi isang maliit na bagay na hingiin mo na dumating na ang Panginoon. Kaya nga sa isang mananampalataya na sabihin mo, Panginoon, dumating ka na. Sana hindi mo lang sabihin ito kasi pagod ka na. Like sa gawaing bahay. O, pagod ka na sa anumang nangyayari sa buhay mo. Kundi inaasam mo talaga, Panginoon, gusto kitang makita. Gusto mo masilayan ang mukha mo. Dahil yun sa akin ay sapat na sa walang hanggan. Sana ganun ang ating paghiling. Na, yes, it is easy to say na, oh, come, Lord Jesus. But are we ready to face
the Lord. So yung dalawang metaphor na ginamit dito may kinalaman sa pagdadalisay ng Diyos sa kanyang mga tao. Ito yung soberanong gagawin ng Panginoon kung saan mababasa natin dito binanggit yung ang anak ni Levi or Levi, ni Levi, na kung saan itong pagdadalisay nito ay may particular na pag-uuna doon sa line ng priesthood. Kasi kung babasahin niyo yung Malakay and then all throughout, makikita niyo doon na sa katagalan ng paghihintay nila sa Diyos, kahit yung pag-alay nila sa templo, corrupted na. Ano ba ang requirement sa sacrifice nila? Kailangan di ba walang blemish. Pero ang nangyari, nag-aali sila ng mga kambing na puto na bali yung paa. Nag-aali sila ng kambing na maaring hindi na 1 year old. So ganun, na-corrupt na yung kanilang worship. Kaya dito inuna yung purification ng mga Levites para siguraduhin na yung priesthood na tumitindig para sa mga tao ng Diyos ay aligned mismo sa kanyang kalooban. At nang sa gayon ay magpe-present sila ulit ng offering na katanggap-tanggap sa Diyos. Na ang problem, ang mga pari sa halip na daan ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang mga bayan, ito'y tumutungo upang maligaw pa ang mga tao ng Diyos. Kaya nga, sa New Testament, mababasa nyo na pag bumalik ang Panginoon, yung judgment daw, saan magsisimula? Sa house of God. Bakit? Kasi may mga pastor. Kaya na pinag-pray natin, we don't know our reason, right? May pinag-pray tayo na isang pastor na disqualified. Pastor na dapat na nangangaral ng salita ng Diyos, pero na-disqualify, maaring sa kanyang kasalanan. Kaya napakahalaga sa ating pagharap sa Panginoon na bawat isa sa atin, hindi lang ang mga pastor, kundi tayo din, itayakin natin na nag-aalay talaga tayo ng tunay na papuri sa Kanya. Maaring na tayo nandito, nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos, pero ang ating mga puso ay malayo sa Kanya. Kaya nga sa pagdadalisay na gawin ng Panginoon, ng Messiah na darating, i-reverse niya yung faulty and corrupt sacrifice na mababasa natin sa chapter 2, 1-9 ng Malakay. At sila din ay tatanggap ng banta laban sa Panginoon. So hindi lang dadalisayin ng Panginoon ang kanyang mga tao, kundi yung pagdating ng Messiah ay magsisilbing banta din laban sa kanyang mga kaaway. So hindi lang ito pagdalisay sa kanyang mga tao, kundi paghatol sa kanyang mga kalaban. Makita mo yan sa verse 5. And nagkaroon ng shift dito sa first person. Pansinin nyo. Mula sa verse 3 to 4, 2 to 4, kaya sabi doon, sino bang makatindig sa harapan ng Panginoon? At sinabi pa doon, siya'y tulad sa apoy na nagdadalisay. Pagdating sa verse 5, first person na mismo, aking lalapitan kayo sa kahatulan. So pinapakita dito na hindi lahat ng naghihintay sa Panginoon ay magtatamo ng pagdadalisay tungo sa kanilang kaligtasan o kaya tungo sa kanilang pag-o-offer ng tama sa harapan ng Diyos, kundi mailan sa kanila natatanggap ng hatol. Kasi hindi sila, maaring nandun sila naghihintay sila sa Panginoon, pero yung kanilang puso wala sa Panginoon. Sila sabi na sa kanilang bibig, nasaan ang Panginoon ng katuwiran? Pero hindi matuwid ang kanilang mga puso. So sa pagdating ng Panginoon, kung nandito ka man sa iglesia, TRBC, na uma-attend at nakikinig ng kanyang salita, sana hindi ka kasama doon sa hatulan ng Panginoon. Kasi kung hindi ka nadalisay ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo, ikaw ay binago niya at nag-alay ng papuri sa kanya, ikaw ay tatanggap ng kahatulan. At yung mga pinangalanan dito ni Malakay, kagaya ng ginawa nila Amos during their days, naglista siya ng mga kasalanan na, tingnan natin, representative ng Ten Commandments.
Tignan nyo sa verse 5. Aking lalapitan kayo sa katulan, ako'y magiging mabilis sa pagsaksi laban sa mga mangkukulam. Wala naman siguro mangkukulam dito, no? Laban sa mga nakikiapid. Laban sa mga nanunumpa ng kasinungalingan. Anong commandment yan? 8 or 9? 9, right? At laban sa mga umapi sa upahang manggagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulila, at laban sa nagtataboy sa dayuhan at hindi natatakot sa akin. Ang tunay na mga tao ng Diyos ay yung may takot sa Kanya. Pero kung ikaw ay nasa gitna, maaring nasa gitna ka lang ng tao ng Diyos, pero wala kang takot sa Kanya, hindi ka makaranas ng pagdalisay. Ikaw ay makaranas ng hatol ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. Kaya ang punto dito, ang pagdating ng Messiah ay nagdalisay. In history, nakita natin yan, dumating na si Jesus, yung Kanyang first coming, ng Kanyang mga tao. Nangyari hanggang ngayon, purification first through, we've learned before, justification. Nalinis ang ating guilt sa harapan ng Diyos. And kung ikaw ay banal ngayon, ikaw ay Kanyang pinapabanal. Merong ongoing sanctification na ginagawa ang Panginoon sa iyo. At sa hinaharap, merong pagluluwalhati. Part pa rin yun ng purification na gagawin ng Panginoon. At ito ay totoo sa mga mananampalataya. Now, sa kabilang banda, ang pagdating ng Messiah ay, hatol. So, walang sa gitna. It's either you are in Christ or ikaw ay labas kay Kristo na tatanggap ng hatol dahil siya'y darating upang hatulan ang mga laban sa Kanya. Kaya sa mga kaibigan namin dito, kung wala ka kay Kristo, wala kang aasahang mabuti sa Kanyang muling pagbalik, kundi hatol laban sa iyong pagtalikod at kawalan ng takot sa Kanya. At kaibigan, tandaan mo ito, hindi ka makatagal sa muling pagdating ng Mesiyas. Para kang isang kandila na matutunaw sa apoy ng Kanyang galit. Malibang ikaw ay tumawag, lumapit, hanapin ng tunay ang ating Panginoong Hesukristo. Nabanggit ko kanina habang binabasa natin, maaring kung binabasa ng Malakay or if you have read Malakay, maaring masabi natin na bakit nag-compromise? Bakit nagduda sa paghihintay ang bayan ng Diyos kay Yahweh? Na-point ko rin na ganoon din tayo minsan. Hindi natin masabi na sa lahat ng panahon tayo ay matatag na naghihintay. May mga pagbagsak, may mga pagtalikod. Ilang beses na ba tayong nanghina habang naghihintay sa pangako ng Panginoon? Alam mo ba, mga kapatid, na si John the Baptist mismo, ang sugo ay nakaranas ng ganito. Naramdaman niya yung realidad na ang tagal ng Messiah. At take note, sa Matthew 11, siya ay nasa kulungan. Nakulong. Now, it's up to you whether you will believe na nag-doubt siya or nanghina lang siya. Sa Ligonier, nag-doubt siya. Sa ni John Calvin, John Gill, and Matthew Henry, nanghina. Or it's for the sake of his disciples. Now, si John the Baptist sa Matthew 11, 1-10, may kita natin na nung siya ay nasa kulungan, sinugo niya ang kanyang mga disciples para tanungin si Jesus. Ano yung question ni John the Baptist? Ikaw ba iyong darating o maghihintay pa kami ng iba? Ito ang sugo ng Panginoon, na naghanda mismo ng daan ng Panginoon, na nakakita kay Jesus na binautismuhan siya. At nakita niya ang dove na bumaba sa ating Panginoong Jesucristo, ang spirit na bumaba kay Jesus. And sa John chapter 1, nung nakita ni John the Baptist si Jesus, ang sabi niya, ito na ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Pero bakit parang ibang John ang mababasa natin sa Matthew 11? Now, ito ngay maaring sabihin natin na John did this for the sake of his disciples kasi maapit na siyang mamatay. Sa chapter 14, pinugutan na ng ulo si John the Baptist. So,
Gusto niya na ang mga disipulo niya na iiwan niya, makikita mismo sa kanilang mga sarili na si Jesus nga ang Messiah. At maaari ding si John the Baptist na siya'y nanghina dito. Ano pa naman ang pinapaniwalaan niyo tungkol sa estado ng spiritual state ni John the Baptist while he was in prison? It is true na si John the Baptist ay nakaramdam ng panghihina. Ito yung sabi ni Matthew Henry. But we will hope that John's faith did not fail in this matter. Only he desired to have it strengthened and confirmed. Na gusto niyang mapalakas siya. Na kung si Jesus talaga ang Messiah, bakit nasa kulungan pa rin ako? Gusto niyang mapalakas siya. At yung sabi ni Matthew Henry, the best saints have need of the best helps they can get for the strengthening of their faith and the arming of themselves against temptations to infidelity. Na kahit tingin natin malakas tayong Kristiyano, na okay naman ang pang-araw-araw na buhay natin, regular tayong nagbabasa ng Word of God, regular tayong umaattend ng worship service. Pero mag-ingat tayo, baka minsan tayo mahulog. Even the best Christians need strengthening. Kahit yung mga Christian, even ating mga pastor, kailangan din ng pagpapalakas. Kaya nga yung isang natutunan siguro sa TRBC, sa mag-1 year na kami dito, yung tinuro sa atin ni Pastor Joey na merong tinatawag na pastoral nurture or paternal nurture, where the pastors are nurturing the flock. At meron tinatawag na siblings nurture, na nagpapalakasan ang magkakapatid. Sa mga miyembro ng TRBCC, may mga wala sa ating kalagitnaan, may mga matagal na tayong hindi nakikita. Kamusta ang pag-abot natin sa ating mga kapatid? Or even prayer, if we cannot message them. Kamusta ang ating pag-encourage, pag-strengthen, pag-aabot sa kanila upang sila ay mapalakas sa panahon ng pagsubok. So nakita natin na ang katiyakan ng dumating na at darating pang Mesayas ay nagdulot ng kadalisayan at katatagan ng mga tao ng Diyos. Pero take note, this is not always the case. May mga time na hayaan ng Panginoon na tayo ay mahulog sa kapighatian, maaring sa kawalan ng pag-asa, upang makita natin na siya'y kailangan natin sa tuwina. Dumating na ang Mesayas at siya'y muling babalik. Kung pagdadalisay ang kanyang pangunahing gagawin sa kanyang mga tao, ito ba ang pagkakakilanlan natin bilang tao ng Diyos? Are we being used by God as a way to purify one another, to strengthen one another, to encourage one another, habang hinihintay ang kanyang muling pagbabalik? At maaring ang ilan sa atin napagod, nanghina sa paghihintay, kagaya ng bayan ng Israel. Kaya ito'y nagdulot sa kanila na magreklamo, at ang iba ay nagkasala, nag-compromise. Maari sigurong namatay na sa paghihintay. Ang hamon dito, meron ka bang kapatid na maari mong abutin sa kalagitnaan natin? We do not need to reach one by one. Pero meron ba tayong nadidiscern na kapatid natin na nanghihina? Abutin mo siya. Kung bigyan ka ng espiritu ng sense, maaring naramdaman mo o kaya nakita mo na ang kapatid ay may kahinaan, do you have that courage to reach him or her out sa kanyang pangailangan? Kung ang pagdating ng Mesaya na ipinangako ng Diyos simula pa ng pagbagsak ng mga tao sa kasalanan ay naganap, how much more napapakinggan ng Panginoon ang mga daing ng kanyang mga tao? Maaring prayer natin for one another, prayer natin for our pastor, prayer natin for another churches as we are waiting for His coming. Kaya ito yung encouragement ko sa inyo, mga kapatid. Kumapit ka sa pangako ng Diyos at hanapin mo siya araw-araw habang naghihintay sa Kanya.
Huwag tayong mahulog doon sa merong Bible reading na ang style is read and tick. Okay, I read this chapter, tick. Next day. I read this chapter, read and then tick or check. Na parang you read it for the sake of reading it. Sabi ni Martin Luther, when we read the scriptures, we should learn to shake para makuha yung bunga, yung pangako ng Diyos na enough para sa atin. Now, merong in-anticipate na question si Martin Luther. Paano, basa ko ng basa ng Bible, bakit parang wala pa ring sapat para ako ay bigyan ng katatagan? Sabi ni Martin Luther, read more. Parang sa trees, halimbawa, i-shake mo yung tree para may mahulog na bunga. Paano pag walang nahulog na bunga? Sabi ni Martin Luther, i-shake mo pa. So, yugyugin mo pa. And when we read the word, ganun ang ating attitude. If may mga times na wala tayong makuwang bunga dito, read more, pray more, and claim more of God's promises. Marami tayo ditong mga batang ina, mga magiging mga bagong ina. Maaring dumaan kayo sa panahon at pagkakataon na sobrang busy sa bahay. And imagine mo, ito ba yung Christian life? Nasa work ang aking asawa, sa tahanan, iyak na iyak yung anak ko. Na-overwhelmed ba sa gawain sa bahay? You cannot find hope to cling onto. What are you gonna do? Kaya sa ating pagkapit sa pagbasa ng salita ng Diyos, sikapin natin na meron tayong pangakong ng Diyos na ating nababaon, na ating pagbubulayan sa buong araw. If it's possible, memorize the scriptures. Ito yung nabanggit ni Jerome before, ito isang practice na maaaring nakalimutan na ng mga Kristiyano. Na parang yung pag-memorize ng verse, para lang sa mga bata. But this is a very powerful. Now when you face temptation, meron kang scripture na mahuhugot, may pangako ang Panginoon sa temptasyon na ito. Kapag ikaw ay nagdududa, meron kang scripture at the top of your mind that you can quote. Ito yung pangako ng Panginoon. Bukod sa pagkapit sa pangako ng Diyos, punuin mo ang isipan mo ng mga pangako ng Diyos. There are so many promises. At isa sa pangako ng Diyos ang pagdalisay niya sa mga naghihintay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. At marami sa pangako ng salita ng Diyos na makapagpalakas sa atin sa oras ng kahinaan. Isa sa halimbawa nito ay ang Isaiah 43 verse 2. Kung saan sinabi doon, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masunog, hindi ka tutupukin ng apoy. Now, don't take it literally, nasabi ni Brother Jeff, kapag dumaan sa apoy, hindi ako mamatay. No. Anywhere in the context, may kita mo, ito yung hurno ng kapighatian. And isa sa way ng Panginoon para encourage tayo, patagin tayo, ay yung pinapadaan tayo sa mga kapighatian ng buhay natin. At yung preaching na pastor kanina, di ba? He quoted Acts 14:22 na through much, hindi through less, through much tribulation, you shall enter the kingdom of God. Mga kapatid, kaya sa isang himno na isinulat ni John Ripon noong 1787, titled, How Firm the Foundation. Itong hymn na to ay naka-rely doon sa Isaiah 43 verse 2 na nangako na ang mga manampalataya ay daraan sa mga hurno ng kapighatian at dadaan sila sa mga pagtatama, pagdadalisay ng Diyos, nagagaya ng ginto na nire-refine ng Diyos. Ito yung mga trials na purifying tool para i-remove yung ating mga spiritual flaws. Kaya kung dumadaan ka ng kapighatian, wag kang mareklamo. Kasi masayang yung purpose kung bakit sinend ng Panginoon ang kapighatian. That is to make you more holy, to make us more like Him, to make us more like Christ. At ito yung lyrics as we end. Merong part doon na gusto kong dalihin natin.
When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only design thy dross to consume, and thy gold to refine. Mga kapatid, we have a firm foundation because we have a Messiah who came. And we have a purifying hope because He will come again. May matibay tayong sandigan dahil dumating na ang Messiah. Hawak natin ang kanyang salita at tayo ay may pag-asang nagdadalisay sa atin dahil siya ay muling babalik para sa atin. Naghihintay ka ba sa tunay na Panginoon, mga kapatid? At nawa ating iayos ang ating buhay as we wait for His coming. Let's pray. O Panginoon, maaaring ang tamang tugon sa mensaheng aming napakinggan ay paghingi ng kapatawaran sa inyo, O Diyos. Maaaring may mga ilan sa kapatid namin na tangay na ng mundo. Nakalimutan namin, di namin sila naabot. Maaaring even kami din ay punong-puno na ng mundo. Na nawala na yung sight namin, yung aming pagtingin, pag-asa, na ikaw ay dumating na at muling babalik para sa inyong mga tao. O nawa Panginoon mong hayaan na nakawin ng mundo ang pag-asang mayroon kami at tulungan mo kami na punuin ng iyong pangako ang aming mga puso as we wait for your coming. Yes, Lord, nakapagod, may kabigatan, nakakapanghina at times. Pero alam namin sapat ang iyong biyaya. Meron kaming firm foundation because Christ has come already and He died for His people. And if you, Father, did not spare your Son for our sake, makakaasa kami na susustain mo kami, O Diyos, hanggang makita ka namin ang mukhaan. Purihin nawa ang iyong ngalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.